student. So most probably you have already the knowledge, you have the idea kung ano yung i-offer mo. So travel and tours. And then after that, what I did was uh, kumuha muna ako ni-register ko muna. Nag-isip muna ako ng pangalan kung anong ipapangalan dun sa business ko. And we come up with Alae Travel and Tours. Nung may name na kami, inano ko muna siya, ni-register ko muna siya sa DTI. Yun muna yung una kong ginawa. We started in September 2015. So, nasa last part kami ng year. So, yung una ko munang ginawa is sa DTI muna. After nung DTI, sinet up ko muna yung page namin ng Alae Travel and Tours, yung email, yung sa platform muna. And then, bumili kami ng booking portal, which is Via. Are you familiar with Via? Not yet? Booking portal? Okay. Pero, kagaya ba kayo ni Shardine na ano na rin? Second year, nag-OJT na rin kayo? Next semester po, ma'am, mag-OJT na po kami. Summer po. Okay. Yun. Kasi, yun, kung hindi pa kayo familiar, yun, bumili muna ako ng portal na yun, Via. Via, meron siyang, pero mostly ginagamit lang namin siya sa airline booking. So, yun, bumili ako nun. And then, after that, minarket muna namin siya. Minarket ko muna siya sa Facebook. Noon talaga sa Facebook pa lang, wala pa yung Instagram, wala pa yung TikTok, wala pa yan. So, yun, after ko siya ma-market, the next year, 2016, that's where I started to get all the necessary licenses. Doon ko na siya kinuhanan ng permit sa barangay and then sa munisipyo. So, yun yung process na muna. Legalities. Kasi may nag-advise din naman sa amin na wag na munang kumuha nun since nasa last part kami ng year, September 2015. To be exact, if I'm not mistaken, that was September 15, 2015. When I started, yun yung nakalagay sa permit namin sa DTI. And then after that, everything follows. Na kumuha na ulit kami, bumili ulit ako ng ibang portal para sa travel. Kasi marami. Actually, nung first year namin, talagang 2 or 3 or 4 na booking portal yung kinuha namin. For us to be able to check yung user-friendly siya, kung alin yung madaling gamitin, kung saan madaling kausap. Kasi there are a lot of things that you have to consider when you're getting a booking portal. Marami siya kung madali bang tawagan itong company na to in case error arises, in case problem arises, mga ganyan. So we came up, until now, we're using Via. We're using Via since 2015. So those are the things that I did when I was starting this business. So, smart move po, ma'am. So, in terms of the location, paano po kayo nakapag-decide? And kung meron po ba kayong encounter na difficulty sa paghahanap po ng location nyo? Yes, meron. And I mentioned a while ago that we started as a home-based agency. Kasi nga, wala pa akong idea eh. Nung una, wala pa akong idea. So, nung 2016, I decided na, kasi nag-start to as a home base. Nasa Manila pa ako kasi employed pa ako noon. Nung nag-start tong travel agency. And then the next year, ano pa rin siya, until nag-office kasi kami 2018. Hindi ako kagad nag-jump doon sa conclusion na kumuha ng office.
Kasi ang dami ko pang, nung after kasi nung training ng travel agency na mag-set up ng travel agency business, doon ko na-realize na napakarami ko pa palang dapat alamin. So, pero bago ako mag-start na mag-training, nasa isip ko na talaga na kailangan magkaroon ako ng physical office. Kasi isa rin yan sa basihan na pagkakatiwalaan ka ng client if you have physical office. Para alam nila in case may problem or ganyan, alam nila kung saan ka pupuntahan. Ang naging challenge ko noon is namili ako kung Katrina, you're familiar with this kasi nandito tayo parehas sa Batangas, na dito sa Wawa or sa bayan, kumuha ng location. Nung una, gusto ko talaga sa sa town proper. Kasi because of the traffic, ganyan, yung yung tao, daanan, ganyan, and all. Kasi isa yon sa mga i-consider mo if you will be getting an office or any location for your business. Siyempre, yung foot traffic, yung tao, yung daanan, visibility, importante rin yun. That's very important. Pero that time, since I was just starting, ang ginawa ko na location is dito lang sa amin, sa barangay. Sa barangay lang namin. Pero along the National Road ang kinuha ko na office. Na visible siya, katabi siya ng some, katabi siya dati ng isang ng isang parang restaurant dito. And then malapit siya sa barangay hall. So parang nakuha ko rin partly yung sa traffic na sinasabi. So nung start, since sabi ko nasa barangay ako, I have to exert a lot of effort sa social media para maging visible kami, para malaman kami, para makilala kami. So what I did was, nagbabayad ako sa Facebook para uh, para yung subscribe, ganyan, nakalimutan ko na kung anong tawag doon kasi hindi ko na siya ginagawa. So parang nag-a-advertise kami na sponsored siya. So binabayaran namin yun. Nabayaran namin siya. And I think nag-succeed naman kami kasi ngayon, nakikilala na kami dito sa atin. Di ko lang alam yung iba kung kilala na kami, pero mostly marami na kasi medyo may mga clients, may returning clients na, and then meron ng yung word of mouth kasi yun yung importante sa business yun ang importante. So yung clients namin nare-refer na kami sa mga friends nila or dun sa mga colleagues, sa family nila, when it comes to travel agency. And they were telling me also, pag pumupunta sila dito sa office na, pag naghahanap sila ng travel agency dito sa Nasugbu is, una daw lumalabas yung Alae Travel News. So ngayon, parang nagbunga na yung pagbabayad ko dati na kasi ni-register namin siya, binayaran and all. And ganun talaga. When you're starting a business, maraming palabas na pera. Konti pa lang yung kita noon, pero maraming gastos. Pero ganun talaga. Pero as we go on along the way until now, and parang bumalik na naman. Siguro. Bumalik na siya. So, syempre, ganun po talaga kapag nag start po ng business. Kailangan mo talaga labas ka ng labas para magkaroon din po kayo ng, alam niyo po yun, para magkaroon ng kita. Kasi syempre, hindi, sa pag-start po ng business, hindi lang naman po agad kita yun eh. So, kailangan po talaga labas ng labas para magkaroon ng bunga yung mga pinaghirapan. So, thank you, ma'am, for these insights. Napaka-laking tulong po sa amin, lalo na po kami na tourism industry na may planong magtayo ng travel industry in the near future. So, next, let's proceed to our interviewer 3, Ms. Shamel Mondelo. Ayan, Hello. hello po. So,
Thank you for shedding light on the business setup. Now, let's